dear beloved, Boss Mike Cervera. Wala nang binigay itong mga pamilyang Duterte, puro kahiyan sa ating mga Pilipino. Kung inyong matatandaan nung nakaraan, naging viral si Sara Duterte sa buong mundo. Bakit? Oo, abay, panggitin ba naman? Pagbantaan ba naman si Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady tsaka si Speaker na ipapapatay niya? Eh di nag-viral siya sa buong mundo. Ano? Negatibo o positibo? Negatibo, mga kababayan. Walang ya no? Napakawalang ya, mga kababayan. Kaya eto, mga kababayan, sumunod naman yung kanyang ama. Grabe. Oo, nakakahiya. Nakakahiya. Tayo, mga kababayan, tayong lahat ang tinatamaan nito. Oh, pasok. Binansagang craziest president on earth. Naku po, Diyos ko. Oh, ano sabi? Ulit! Ulit, oh. Pangulong Duterte, binansagang craziest president on earth. Naku. Binansagan si Pangulong Rodrigo Duterte bilang craziest president on earth ng Naku. website na listverse.com. Naku. Sa naturang artikulo na isinulat ni Mark Oliver, inilatag ang 10 dahilan kung bakit ang Pilipinas umano ay mayroong craziest na pangulo sa mundo. Nako! Kakahiya, mga kababayan, mangibabain. Mangiruruman, mangibabain. Apo, kininayo. Nakakahiya. Nakakahiya. Diba? Craziest president. Oh, on earth, sino? Si Digong. Pinaka naging baliw. Si Raulo na Pangulo sa ibabaw ng mundo. Ito, si Digunyo. Putik na. Hey, grabe. Grabe, no? Nakakahiya. Ulitin natin para naman para sa mga tangang DDS. May nakikita ko dyan. Eto, minsan pagtawanan na lang natin. Di ba? Para naman mabawas-bawasan yung pagkainis. Itawa na lang natin, ano? Sabi nga ng lolo ko, Apo, yung negatibo, gawin mong positibo. Ay, grabe. Eto na. Pasok. Pangulong Duterte, binansagang craziest president on earth. Binansagan si Pangulong Rodrigo Duterte bilang craziest president on earth ng website na listverse.com. Oh, listverse.com. Tignan nyo na lang. Puta na, binansagan nila, oh. Sa naturang artikulo na isinulat ni Mark Oliver, inilatag ang 10 dahilan kung bakit ang Pilipinas umano ay mayroong craziest na pangulo sa mundo. Oh, bakit? Ano yung 10 dahilan? Puta, kakaya to. Ano yan? Ano yung 10 dahilan? Nakasaad dito na may 10 dahilan kung bakit si Pangulong Duterte ang craziest president, kabilang na ang kanyang naging pahayag kaugnay sa pang-gang rape sa isang Australian na biktima ng hostage sa Davao City noong 1989. Nako, kita nyo, nasama pa yun. nasama pa yung mga kababayan, yung Australian, na yung ginang rape. Tapos sabi niya, dapat yung mayor ang nauna. Naalala nyo ba yon? O, di ba? Kasama yon, number 1. O, sige, tuloy. Ibinilang din na sa mga dahilan ang pagsasabi ng Pangulo na gagastusin niya ang kanyang sariling pera sa mga babae at ang pag-amin nito na siya ay may kinakasama at pagkakaroon ng 2 girlfriends. Nako, kita nyo. O, kasama pala yon. Buti na lang, lagi ko sinasabi, loyal tayo, isa lang, sapat na. Oo. Si Digong, hindi, pinagyayabang pa. Tuloy. Kasama din sa listahan ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. Ang pagkukumpara... Kita nyo, wala siyang pakialam sa human rights, kaya pinagpapatay niya na lang yung mga maliliit nating kababayan. At dyan ako, inis na inis dito. Oo, nakakainis mga kababayan, walang pakialam sa human rights. Wala siyang pakialam sa ating mga Pilipino. Sa bunganga niya mismo galing. Tuloy. Niya sa sarili kina Adolf Hitler at Idi Amin.
ang pagmumura ng Pangulo kay US President Barack Obama, kay Pope Francis, at ang paghikayat sa mayayaman na napatayin ang mga kakilala nilang adik. O, kita nyo? Yung pagmumura nyo daw kay Barack Obama, kay Pope, kita nyo kasama. Totoo yan, hindi yan fake news. Ano naman naging fake news? Totoo naman nangyari lahat yung sinabi nito. Di ba? O, tuloy. Top 2 sa mga dahilan ng pagkakaroon ng craziest president ng Pilipinas, ang pangako ni Pangulong Duterte na papatayin ang anak kung mapapatunayang gumagamit ng droga, at top 1 sa dahilan, ang pahayag nito na bilang presidente ng bansa. Naku, Digong! Aminin mo, itsura naman ng mga anak mo talaga, adik. O, di ba si Bastina lang nung kasama yung artistang dating crush na crush ako. Di ba? Sino yon? Napunta na nga lang kung kani-kanino. Dahil na indispear eh. Oo. Nung nabigo sa akin kung kani-kanino na lang artista napunta. Pinagtsagaan pa ni Basti eh. Di ba? Oo, sino yon? Oo. Di ba mga kababayan? Wala eh. Wala, hindi ko trip yung ganon. Oo. Di ba magkasama sila, Di ba bangag na bangag sila. Aminado naman yung babae na yun, kaya nga ayaw ko ron eh. Bakit kanyo? Siya mismo umamin na ang daming klase ng droga ang hinit-hit niya. Tapos nakita natin kasama ni Baste. Pupungas-pungas yung mata ni Baste, gaganyan. Mali. No. Dahil sa bawal na gamot. Pero lastog dito eh. Ano sabi ni Digong? Papatayin daw niya yung anak niya pagka nalaman niya nag-addict. Utot mo. Ang papatayin mo, yung mga tumatawag sa iyo ng Tatay Digong. Pero, anong ginawa mo? Pinagpapatay mo. Yun, mga kababayan. Yung pala yung sinasabi niyang anak niya. O, tuloy. Pwede niyang bigyan ng sarili ng pardon sa akusasyong murder na ibinabato laban sa kanya. Ang website na Listverse ay mayroong 8 milyong readers na nakatutok sa mga original top 10. Nako, kita nyo, 8 milyon ang nakabasa, mga kababayan. 8 milyon ang nakaabang na nagbabasa dito. Oo, sa na to sa website na to. Putik na yan. Nakakahiya. Nakakahiya. Etong mga Duterte, nakakahiya. Nako! Hindi ko na alam kung paano pa ito sasabihin, mga kababayan. Oo, Dads Morales, thank you naman. Di ba? Ano kayo? Ano masasabi nyo rito? Ibang klase, di ba? Puro na lang kahiyan ang dinulot ng mga Duterte sa bansang ito. Putik na yun, yung mga bobo na nananatili pa rin umuhihimod sa pet nito. So kayo, mga kababayan, paano yan? Paalaman na. Mahaba na yung oras ko. Meron pa akong pasok. Paki-comment naman dyan, sa mga hindi pa nagla-like, bago tayo mag-iwalay mga kababayan, huwag niyong kakalimutan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.